Ngayon ay samahan nyo naman ako sa isang exciting adventure dahil pinuntahan naman natin ang ilang makasaysayang yaman sa munisipalidad ng Mubo Masbate. Alam nyo ba na may dalawang Spanish era watchtower dito na makikita? So eto guys, yung makikita natin sa loob nitong tinatawag ni Sir MJ na watchtower. Hindi naman daw ito libingan dahil yung hulma, yung structure nito ay kagaya ng mga watchtower ng mga Kastila nung unang panahon. Pinuntahan rin natin ang isang istruktura na makikita sa may poblasyon 2. So ngayon guys ay makikita natin ang isang watchtower na malapit lang doon sa isang watchtower na nasa itaas ng bundok. Ito malapit ito sa mga kabahayan. Kaya samahan nyo ako at tuklasin natin ang kwento sa likod ng mga istrukturang ito. Una sa lahat ay pinuntahan namin ang isang watchtower na matatagpuan sa taas ng bundok sa may daang lungsod, Mubo Masbate. Nasabi sa amin na ito raw ay libingan ng mga Espanyol noong unang panahon. Kaya pinuntahan namin ito para makita ng personal. So yun guys, grabe ang taas pala. Grabe yung inakyat namin mula doon sa pinaka main road highway nitong daanan ng lungsod, daang lungsod. Inakyat namin yung isang bundok doon sa harap ng lumang simbahan. So meron daw tayong makikita dito na isang lapida na kung saan yung mga nakalibing ay yung mga Kastila pa. So ito po yung nasa baba. Yan. So, ingat lang ho, baka dumidiretso-diretso kayo dito sa isang lugar na pinagkukunan nila ng panamping or lupa. So, ayan, nasa itaas na tayo ng parte nitong bundok na to. Tingnan nyo na lang ito sa itaas na lugar. Ito ay dati ay nagsilbing tanawan upang mabantayan ang mga paparating na mga mananako. Naya, pader? Opo, amin na siya. Amin na lubungan? Watchtower. Watchtower. Asan yung mga lapid na raw? So ang nakita namin dito ay libingan na tower, watchtower. Kasi may nababasa tayo dito na may nakasulat dito sa bato. Yan, relic of Old Spanish Cemetery, Daan na Lungsod, Poblasyon 1, Mubo Masbate. So may marker dito nakalagay, relic of Old Spanish Cemetery. Grabe ano guys, hindi natin nakalain na dito sa itaas ng isang bundok dito sa daang lungsod may makikita tayong isang relic of Old Spanish Cemetery. Ito yun. Ang tanawin na makikita dito sa itaas ay talagang kamangha-mangha. Makikita mo ang buong tanawin ng Mubo hanggang sa abot ng inyong matatanaw. Madaling makita kung bakit napili ang lugar na ito para sa isang watchtower. So if ano masabi mo dito sa lugar, ito ba'y libingan? Para sa akin, watchtower ito. Kung makikita mo sa labas, doon banda, makikita mo, kita-kita yung dagat. Kung may mga paparating, makikita agad. Oo. Sabi sa mga panahon na sa mga gurang, ang tinindog na ang binutang ng kampana na kinawat. Kinawat sa Muros kay Castilla na. Oo. Kaya kinuha na kay pag bumagtingin na abot sa Mindanao. Uy! Nakusog! Oo daw. Yan ito na inda kampana, kinuha, kinawat, linunod sa Iresang Banyadero sa Kumunoy. Para na. Wala na makuha. Dili na natututong pag-uho. Kaya yan sa mga kanina, Kastila na ng mga buhos. Nakita mo ito dito sa punta na may pabilog na pader na naman po ito sa Hindi di sini? Oo, nakita mo po ito? Dito. Amo ito dito ang dating munisipyo. Oh, munisipyo dito sir. Amo dito yung dati dito ng munisipyo. So, nasa taas na part? Yan, amo dito na dati dito ng munisipyo. Kaya nakita pa nga ni namon ito dito igwada sin ilang pinagay na tawag na kanyon. Ano na, pero ano kasi may aram na sito ko napakain ito ang tenants dito na pag espinas. Tatawag sila espinas, hindi na sito dito ang nakaram ko napakain ito. Ay pag may nagpuro na daw sito. Munisipyo. Amoy na mga istorya. Ito si Lolo yung nag-istorya sa
Yung may ano dun, may nakasulat na Relic of Spanish Cemetery. Ano yon? Hindi ko alam bakit sinabi nila na Spanish Cemetery po. Kasi kung Spanish Cemetery, meron dyan sanang butas. Makita sana tayong butas sa wall. Pero pabilog to siya. Saan nilalagay nila dito yung cemetery? Kasi yung structure niya is pabilog. Pabilog. Then nakaharap siya sa dagat. Then kadalasan ganyan yung mga structure ng mga watchtower ng mga Kastila. So ngayon guys, dahil hindi nabuo itong watchtower na to, may nakikita tayo ditong isang biyak na bato na kung saan mapapansin natin kapag sinilit natin ay ganito ho yung makikita nyo. Yan, kapag kayo yung Kastila na nandito noong unang panahon. Kung saan matatanong nga natin yung karagatan dito sa parte ng Mubo Masbate. Hindi lamang ito nagbibigay ng malawak na tanawin ng lugar, kundi simbolo rin ito ng lakas at estratehikong talino ng mga nagpatayo nito. Ngayon ay nandito naman tayo sa Poblasyon 2, kung saan matatagpuan ang isa ring istruktura. Mas malaki ito kumpara sa nauna at parehong napabayaan at kinalimutan na ang mga ito. So eto guys, nakapasok tayo dito. At tingnan natin malapitan itong bato na ito. Yan. So ito po. Nakakalungkot na makita ang isang makasaysayang lugar na ganito ang kalagayan. Ang istrukturang ito ay mas malaki kaysa dun sa una natin na pinuntahan. At nasabi sa akin ni Sir MJ na ito ay isang fort o Spanish fortress na tinawag ng mga Kastila na Obando na ipinangalan kay dating Gobernador General Obando. Ay, di naalagaan yun, no? Tourist spot din to. No? So eto guys, kung mapapansin natin ay meron siyang mga butas dito na kung saan dati ay ito yung kanilang lagayan o taguan ng mga baril, bala at iba pang mga gamit. Mga kaibigan, mahalagang alalahanin at pangalagaan natin ang mga bahagi ng ating kasaysayan. Ang mga istrukturang ito, bagamat mukhang iniwan na, ay may malaking halaga sa ating kultura at kasaysayan. Dapat natin ito ipreserba at alagaan para sa susunod pa ng mga henerasyon. Kung nagustuhan nyo ang paglalakbay na to sa nakaraan, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwento o mga gala sa probinsya ng Masbate. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa susunod. Ingat!